Ocho Reyes, matindi ang sinabi sa Hinebra ngayong Game 2. Barangay Hinebra versus TNT Game 2 Finals Prediction. Makadalawa na kaya ang Hinebra o makabawi ang TNT? Isang araw matapos makuha ng Hinebra ang panalo sa nakalipas na Game 1 ay wala nga silang panahon para mag-relax dahil agad silang sasabak ngayong araw sa Game 2. Expected na mas gigil ang TNT ngayong Game 2 dahil sigurado naman na ayaw nilang mahulog sa 0-2 deficit. Alam naman natin na kapag nakadalawa na ang Hinebra, mahihirapan na ang TNT. At yan nga yung kanilang iniiwasan. Samantala sa Barangay Hinebra naman, target nila na makuha yung kanilang second straight win. Dahil sino ba naman ang ayaw manalo? Kaya naman, ano nga ba yung mga kailangan gawin ng Barangay Hinebra at TNT para makuha ang panalo ngayong Game 2? Unahin natin sa Barangay Hinebra. Actually, walang matinding adjustment na kailangan gawin ang Hinebra dahil napakaganda ng kanilang naging performance noong Game 2. Pero una, sa kanilang listahan, kailangan nilang makapagpakita ng strong start. Gaya ng sabi natin kanina, maganda yung ipinakitang performance ng Hinebra noong Game 2. Pero medyo naging mabagal yung kanilang simula. Posibleng nakaapekto rito yung early foul trouble at mga sunod-sunod na tawag ng referee against Hinebra na naging dahilan kung bakit hindi agad nila nakuha yung kanilang rhythm. Kaya naman ngayong Game 2, kailangan nilang iwasan yung mga unnecessary fouls at simula pa lang ay ibuhos na agad yung kanilang energy sa opensa at depensa. At kapag maaga nilang nakuha yung kanilang momentum, mas madali nilang makokontrol yung tempo ng laro. Sunod sa kailangan nilang gawin ay ipagpatuloy yung kanilang outside shooting. Sa totoo lang, isa yan sa pinakamalaking dahilan kung bakit nasa finals ngayon ang Barangay Hinebra. At noong Game 1, yan yung pinaka naging weapon ng Barangay Hinebra, kaya nila nakuha ang panalo. Napakainit ng kanilang outside shots at doon na nga sila nakalamang ng malaki at nakuha ang panalo. At yan nga yung kailangang ipagpatuloy ng Hinebra. Mas maraming puputok sa 3-point area, mas maganda. At kung mangyayari yan, mas mahihirapan ang TNT kung sino yung kanilang didepensahan dahil mas magiging unpredictable yung kanilang opensa. Pero yung mga kailangan talagang uminit dyan ay itong sila Justin Brownlee, Scottie Thompson, lalong-lalo na itong si RJ Abarrientos. Once na mag-init yung tatlong yan, ay susunod na yung iba pang players ng Hinebra. Isa pa sa kailangan gawin ng Hinebra ay maging consistent hanggang dulo. Isa yan sa naging problema ng Hinebra noong Game 1. Maganda yung kanilang inilaro mula first hanggang third quarter. Pero sa dulo ng fourth quarter ay tila natuyuan o naubos yung kanilang opensa. At dun na nagsimulang makahabol ang TNT. Mabuti na lang pumasok yung mga crucial baskets ni RJ, lalong-lalo na ni Justin Brownlee. Pero hindi nga pwedeng umasa lang dyan ang Barangay Hinebra. Kaya naman, kailangan nilang maging consistent at para mangyari yan, kakailanganin ni Coach Tim na lawakan yung kanyang player rotation at hindi lang mag-focus kay Brownlee at RJ yung kanilang opensa. Sa ganon, hindi mauubusan o hindi mapapagod agad-agad si Brownlee at RJ Abarrientos. Ngayon naman para sa TNT, kung gusto nilang makabawi, una sa kailangan nilang gawin ay sabayan o higitan yung 3-point shooting ng Hinebra. Maganda naman yung naging game plan ng TNT noong Game 1 na atakihin yung shaded area. Dahil yan talaga yung weakness ng Barangay Hinebra. Napakarami nga nilang naipunto sa ilalim pero hindi yun sapat para makahabol. At tandaan nyo mga chong, 3 points is better than 2. Kaya kahit anong klaseng kayod yung gawin ng TNT sa ilalim, ay hirap silang humabol dahil sa outside shooting ng Hinebra. Isa pa sa kailangan gawin ng TNT ay ilimit yung mga supporting cast ng Hinebra. Expected na magde-deliver si Brownlee at RJ Abarrientos. Hindi na yan mapipigilan ng TNT. Ang kailangan na lang nilang pigilan ay yung tutulong sa dalawa. Kapag nangyari yun, malaki yung chance nila
na makabawi. At para sa ating game prediction mga chong, ay mas magiging intense at dramatic ang darating na Game 2. Kaya mga chong, sino sa tingin nyo ang makakakuha ng panalo? Comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Coach Reyes, matindi ang sinabi sa Hinebra ngayong Game 2. Hanggang sa ngayon, ay mukhang hindi pa rin nakaka-move on si Chot Reyes dahil sa kanyang nirereklamong foul noong Game 1. At yung darating na Game 2, ay gagawin nga daw nila ang lahat para manalo. Kumpiyansa itong si Chot Reyes na makakabawi sila ngayong Game 2 at ipinakita nga daw nila noong Game 1 na kaya nilang manalo. Kailan nga lang daw nilang isustain yung kanilang opensa, lalong-lalo na yung kanilang depensa. At kumpiyansa itong si Coach Chot Reyes na makakabawi sila at kukunin nila ang panalo. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi na yan ni Chot Reyes sa Hinebra? Ano rin sa tingin nyo, makakabawi ba ang TNT o makakadalawa ang Hinebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.